Okay, ladies and gentlemen, we're back for the final portion of today's feature. No? We talk about pregnancy, tsaka yung other stuff about pregnancy with Dr. Rovi Medina, who is a OB-GYN, no? And ma'am, no, ulitin ko lang, ano yung mga discover nyo along the way sa mga nagpapacheck up? Yung mga sakit na So, naiiwasan o natutulungan natin. So, ito yung mga parang screening. Okay. Pag sinabi mo kasing screening, wala naman. Pero mas-screen mo ng early, Okay. madidetect mo ng early, no? Parang preventive, no? So, yung one is yung very early na pwede nating makita yung gestational diabetes. Meron tayong tinatawag na oral glucose challenge test. Okay. So, at around 24 to 28 weeks, papatest mo yung sugar test. May inumin sila, Yes. tapos kini-extract yung blood nila, tapos tinitingnan kung paano silang mag-react sa sugar. So, yun, predictor kung mukhang magde-develop ka ng diabetes For the mom. during pregnancy. Okay. Pag negative yun, kasi being Asian, just being Yes. an Asian is a risk factor. So, pwede kasing hindi mo gawin yon. Okay. Kung very young, less than 25-year-old, no genetic history, family history. Pag ang mom mo or ang dad mo, may family history ng diabetes, either sa kanila, Predisposed. risk factor na yon. So, kailangan mo na yon. Pagka Asian ka, kailangan mo na yon. May previously, sobrang laki ng baby mo. Hindi naman kayo malalaki. Oo. Sa family nyo, hindi naman kayo big talaga. Pero ang laki ng baby mo, 10 pounds, 8 pounds, 9 pounds. So, it's a risk factor again. So, kailangan matest ka for oral glucose testing. So, pagka negative yun, we repeat it again at 32 weeks, mga ganong week, no? So, pwede ulit-ulitin para ma-predict. Kasi yung minsan diabetes, later in pregnancy, dun mo na lang nakikita. Ma'am, may tatanong ako doon sa size ng baby, sa weight ng baby. Yung iba gusto nila mabigat ang baby nila. What's the, anong ideal talaga dyan? Well, Filipinos usually mga 6-pounder lang. Pero 5 to 8 pounds is normal pa. Depende, lalo na tayo Asian, nag-iiba. Yes. Kasi para sa atin, minsan ang 8 pounds malaki na, di ba? So, yun nga lang, pag mga 9 pounds yan, masyado nang malaki for us yan. So, Maybe 12, no? oo, kasi una, pag malaki yung baby mo at may diabetes ka, at least, or even before ka naging pregnant, may diabetes ka na talaga, yung mga type 1 na diabetic, there's a very big chance that you will have a baby with congenital anomaly. So, high din ang chances of congenital anomalies For the sa baby. merong diabetes na mom. Okay. So, ano kaya pa? natin ini-screen yun. Oo. So, yung Pag na-screen mo yun, meron naman bang nagagawa? Kaya naiiwasan ba yun? Oh yes, kasi pregnant patients, if they have diabetes, we will give them insulin. Okay. Hindi kasi pwede yung oral. Okay. So, ang pwede lang insulin. And it's safe. Oo. It's safe. We refer them to our partner na endocrinologist and then they will be the one to take care of it. Plus, yung may mga hyperthyroid, yung sumusobrang nagsusuka pero masyadong ibang klase yung pagsusuka Yung nila. pagsusuka, oo. Grabe yung Tsaka pagsusuka matagal, nila. siguro. Oo, na to the point na kailangan i-hydrate mo na sila kasi sobrang dehydrated. Sometimes it's because they have hyperthyroidism and only during pregnancy. That one also, kapag kami hyperthyroid ang mom, pag hindi rin na-treat ng maaga, can also cause congenital anomalies. Again, it's all about birth defects. Right. So, yun yung ayaw. Na ayaw nating mangyari talaga, di ba? That's why Now, you're we there. can prevent if only you went to your doctor. Oo. Yung pag late na, medyo mahirap na yan, di ba? Okay, ano pa ho, ma'am? Yeah. So, ano pa ba? So, more or less yun yung mga screening natin. Oo, yung na mga pwede screening na natin ginagawa gawin. nyo na. Oo. And Tapos these yung na-mention are- natin na HIV, yung mga... Oo. Pero yan, automatic yung screening na yan, di ba? If O pag they can nagpapacheck afford. up ng maaga. Oo, Okay. if they can afford. Oo. Which is an kami, investment for it's- both the mother and the child, di ba? But kami, it's recommended. We Oo. advise them to do it. But you don't force them to do it. Of course. Pero, it's much better. Pero yung if mga they modern can. couples ngayon, okay na sa kanila yan, di ba? Yes, yes. Because sino bang ayaw ng healthy baby, di ba? Tsaka yung healthy family. Okay, so ano pa ho ba, ma'am? So that's most of the screening that you Yes. do. Okay. So, yung sinasabi naman natin kanina, yung about dun sa digital media. Oo. May computer sa bahay. And you have to keep up with the technology. Tama. So, during pregnancy, actually, meron tayong mga, dahil yung iba maagang na, ng pregnancy, napaplano nila. Oo. So, they keep a journal.
meron actually sa iPad, mga applications, mga apps na pwede nilang i-download. Okay. Na it will guide them, una, every time that they go to their doctor. Nakikita na ako mga picture yung Oo. sa Facebook, di ba? Pagka Instagram. na-upload na diretso sa Facebook, no? Or kung saan nilang gusto ilagay. Pagkatapos, meron doon, nandun na yung guide mo. Every week, meron doon guide na nakikita mo kung ano yung development ng baby mo. So, para na yun yung journal mo. Yes. So, Hindi na uso yung sulat-sulat saka yung or picture. kakat mo yung picture tapos ididikit mo. Hindi, nasa iPad na lahat. Okay. No? Diba? Nasa computer na lahat. So, aside from that, yung mga contacts mo, mga doctors mo, mga names ng family na dapat alam nila, yung mga ano yung dapat dalhin. Some of the questions na pwede nilang, na tanong nila, nandun sa mga applications, pregnancy, all about pregnancy. Punta lang sila dun sa health or medical, tapos tingnan nila yung pregnancy. Ang daming applications for pregnant patients na may enjoy nila. Lalo na kung techie sila. Okay, that's good, di ba? May countdown pa actually. Countdown. From the time na parang dinownload nila application na yon, kung ilang weeks, start na ilang weeks, may countdown yon hanggang kung kailan sila mga. Okay. So ma'am, itong mga ginagawa natin ito, no? Kunwari, may countdown yan. Pero yung iba nanganganak ng 7 months, ganyan. Bakit yung may kasabihan din? Mas okay daw 7 months kaysa sa 8 months. These are something that I've heard growing up. Pero as much as possible, we want it later. Mas eksaktong edad, mas gusto natin. Kasi, ang lungs kasi ang nagiging problema ng bata. So, kapag wala pa siyang 37 weeks, yung lungs nila hindi mature. Okay. So, premature. So, kapag lumabas yan, mangangailangan ka ng ventilator. Okay. So, ilalagay sila dun sa ventilator. So, tutulungan silang huminga. So, mas malaki yung chances ng mortality sa baby kapag premature. Plus, yung ibang development, hindi maganda. But why do this happen? Maraming factors. Nagkasakit, may congenital anomalies. So, yun yung mga factors kung bakit nagpe-preterm labor. Yung cervix bigla nag-open, incompetent cervix. So, kaya it's again very important na your obstetrician is there with you to guide you through. Kasi pwede namang i-prevent yung prematurity. O yun naman late naman masyado na late, hindi pa lumalabas, di ba? Yun yung mga problema din dyan. tawag nila post-dates, no? Post-datism, post-term. Paglabas ng baby, may bigote, hindi gano'n. May ngipin. May bigote na. Hindi gano'n. Pero post-dates is more than 40 weeks. Sabi na 41 weeks, ganyan. More than that. So what do you do if that's We can either induce the labor or augment the labor. Pero we have to do something. Hindi pwedeng maghintay lang. Kasi minsan ayaw niya talagang lumabas. There are factors kung bakit ayaw niyang lumabas. Masikip or hindi talaga nag-open ang cervix. So, kailangan puntahan na nila yung doctor nila, and we can do something about it. Kasi ayaw din natin ng post-dates. Kasi pag dumumi yung baby sa loob, nunok na niya yon, pag nilabas mo siya, yung tinatawag nila nagme-meconium aspiration, tapos natutuyo, nauubos yung tubig, ng baby. So, kailangan pupunta sila sa doctor nila. Okay. Yung may tamang date lang yan. Kung hindi pa yan lalabas at ayaw lumabas, then we will do something about it. When do you do cesarean section? Oh, there are a lot of factors for you to do a cesarean section. May mga criteria for us to do a cesarean section, hindi naman dahil gusto lang namin. Pero merong ganun, lahat na ata ng mga doktor ngayon nire-recommenda Well, when actually, vaginal delivery kasi medyo mahirap yan. Minsan difficult labor kasi... How many hours? Kunwari, they're trying to... Merong 14 hours, 14 to 20 hours, 14 to 16 hanggang 18 sa first time. Pag first time mong mom, 20 up to 20 hours pwede. May pina-follow naman kami dyan na hindi ka rin pwedeng lumagpas doon. We have to intervene. Plus, kung okay ang heartbeat ng baby. Plus, kung depende sa position. O yung mommy naman, yung nagwi-weekend ng masyado yung mommy. Or kung yung hindi kaya, mahina katawan na ibang babae, mahina katawan. Maraming factors, hindi rin because gusto lang. Right, okay. So maraming factors. Para ma-understand lang ng ating audience. Maraming factors. So kumbaga, again, your obstetrician will be the one to help you decide kung kailan dapat na
mag-i-intervene na kami. Kasi sometimes we really need to intervene. Kahit ayaw mo, kahit gusto Yes. mong mag-normal ka, Oo. kung hindi talaga kaya ng baby or ikaw may Mhm. problema, hindi natin pwedeng gawin na mag-normal ka. Yung Hindi na sobrang tayo hirap yung makapaghintay. nanay, no? Oo, Mhm. hindi na tayo makapaghintay. Then we do cesarean section. Okay. Right. But, Kasi again, we want always to have a natural delivery. yes. Compared to a cesarean section. Mas Mhm. marami pa rin complications ang cesarean. Okay. Dugo, bubuksan ka, post-operative complications. Plus, ang pinakamabigat is the financial. The financial, Dahil right. mas mahal ang cesarean. Oh, right. Pero syempre, kung wala naman tayong choice, Yes. yun pa rin ang gagawin natin. Okay. So, pero yung iba hindi pa nanganganak. Alam nang cesarean sila. Sinong mga to? Sinong So, candidates for cesarean? The very big babies, The big- no? Na oversized. alam na namin na more or less hindi yan talaga lalabas ng normal. Yung mga suhi. So, mhm. Kasi ngayon, before, fino-forceps or minamaneuver na lang. Mhm. So, nilalabas ng normal. Kaso naiiwan yung head. Mhm. Nai-entrap, head entrapment. Oo. Ayaw mo naman yun. Oo. No, di ba? Minsan Masyadong nagkaka-aksidente tragic. dahil ganyan, di ba? Masyadong tragic Oo. yun. Mhm. So, kailangan yun, i-CS yun. Oo. Kasi lalo na kung first time mom, hindi tested kung kayang dumaan ng malaking baby. Mhm. So, yung ulo kasi ang pinakamalaking part. So, pag lumabas na yung ulo, safe na yan. Okay. Lalabas na yung kasunod. Pero minsan, Tuloy-tuloy na, no? naiiwan. Yung very big baby, pag kami diabetes, Yung shoulders, no? naglalak yung shoulders. Oo. So, yung turtleneck, sabi nila. Kasi parang lumabas yung ulo, pero naiiwan yung shoulder. Mhm. So, yun yung mga factors na ayaw Yes. mo, na kinoconsider mo rin before sila manganak. Before the birth, Oo. alam niyo na Oo. cesarean dapat yan. Mm-mm. Okay. Yan yung mga pinaka-common. Okay. Plus yung nakaharang yung inunan, Mhm. yung dinudugo, yung placenta. Mhm. Pag nakaharang yon, isi-CS mo yon. Hindi siya pwedeng manganak ng Oh, normal. talking about the placenta, yung ngayon, meron daw yung placenta pinipreserve? What? No, it's not the placenta. We It's get not the the- blood from the oh. placenta. Oh, yung ano, it's blood the ba stem yun? cord, yeah. Okay. It's a stem, they call it stem cord, no, cord banking. Parang ibabangko mo yung stem cells ng baby. What's that Kukuha for? ka ng, after delivery, Yung ba before yung ano, may deliver yung- yung placenta, Yung sa sa pusod? pusod ng Oo. baby. Mhm. So before mo i-deliver yun, kukuha ka ng konting dugo, ilalagay mo yun doon sa lalagyan. Tapos padadala nila yan sa Manila or Okay. padadala sa Singapore kung saan yung partner na And what is the stem cord. use And then of- they will freeze it. Okay. And then in the future, you Mhm. can actually use it sa patient mismo, dun Yes. sa kung kanino kinuha yun, or their immediate families. Meaning the na parents, they can no? actually daw treat kung meron congenital anomalies, merong mga diabetes. So, Nag-start pa lang sa Pilipinas to, pero sa ibang lugar, ano na? sa atin siguro a few years na Okay. na nagagawa na natin yan. But it's available. If they It's want available. it, we can actually do So, it but here. there's financial consideration there. If Medyo they can afford mahal. it, right? Right now, medyo mahal pa. Plus, kasi hindi lang naman yung one time mo na kinuha, Yes. yun na yung bayad mo. Oo. Hindi. Para kang nagbangko. Oo. So, may monthly fees yan or Yeah. yearly fees. May kung garage ano yung fees, gusto no? mo. Pero sabi nila, kasi in the future, hindi mo naman masasabi kung magde-develop ka ng sakit. At Yun, least, yun ang magagamit mo purpose daw niyan, yun. di ba? Oo. Okay. So, ma'am, alam mo, ang dami pang dapat natin pag-usapan, no? But what will you advise, no, yung mga listeners and viewers natin diyan? So, ganito lang po yan. Oo. So, ideal pa rin po na sa obstetrician kayo pumunta. Yes. Planuhin ang pregnancy. Kahit na lahat yan unplanned pregnancy, mas madalas. And go at the right time, di ba? Yeah, Go to the your age. yung Yung age nyo kung kailan kayo mas magandang mabuntis. Before po kayo magplano na magbuntis, pumunta na sila sa obstetrician nila. Planuhin nyo na po. Mas maganda kung kasama yung partner, no, para mas masaya. So, plus, kasi considered din ang factor ng age ng husband nyo. So, lahat And your po age yan, also, right? the The age age of the ng mother. mother. Para po, ang goal natin is healthy yung mommy and healthy yung i-deliver na baby. Okay. Plus, all the technologies are available Yes. here in Pampanga. Oh, dito we sa can atin. all do it here. So, hindi nyo na po kailangan lumayo. We have experts. Mag-Singapore, mag-Manila. We have specialists here. We can refer you to our partners na kami-kami, team effort para Yes. magkaroon ng healthy baby. Healthy baby, healthy mommy, no? Yes. So, I have to thank you again, ha? Oh, you're welcome. This is something that's importante para sa akin ito, eh. Yeah. Tagal na kitang niyayaya, inuuna mo yung mga kasama mo. Oh, there's always time naman Oh. for us.
Saka marami pa to. Oh, Marami yes. pa pong First of a series lang yan. Pregnancy and Yes. everything about women. Yan, narinig niyo si Doktora. Marami pa po tayong pag-uusapan yan. Ang masasabi ko lang, maganda sa tamang panahon, magpunta po kayo. Basta na-delay na kayo. Kasi sinabi ni Doktora, yung sa kanya nga, mas advance eh. Sa planning of the pregnancy, dapat nagpupunta na kayo sa kanila, no? Pero for some people, that may be removing the fund, no? Pero pag na-delay na yung mom sa kanyang yung period niya, no? Magpunta na ho kaagad. Marami hong mga sakit na maiwasan, maraming problemang maiiwasan pag nagpupunta ho tayo sa ating mga doktor, lalong-lalo na pag pregnant sa obstetrician po natin. Makakatulong po yan sa nanay, sa baby, at sa tatay din. So, thank you. Thank you also. Everybody, you have a nice day now. So, pag ready na kayo, punta na kayo kay Doktora. Okay, thank you.